Ang nakaraan. Dahil nagawang mapasunod ng ating bida ang mga emisaryo sa kanyang gusto, nagawa na nitong mabuo ang kanyang 3,000 hukbo. Hindi lamang iyon, dahil nagawa pa niyang makuha ang malakas niyang pinsan na si Kane Rogues, sa oras na maturuan ito ng ating bida ng kanyang mga pamamaraan, magiging halimaw na tandem ang dalawang ito. Pagpapatuloy, halos nakagapos sa kadena, si Kane ay pinapahirapan ng husto, dahil ang mga nagdaang araw niya sa loob ng nasa sakupan ng ating bida ay malaimpyerno. Napakalamig ng kanyang pakiramdam, bawat galaw ay sinasalubong ng matinding sakit. Ang lahat ng ito'y dahil sa walang awang pagsasanay na ginawa ng ating bida sa kanya hanggang masagad nito ang kanyang limit, hanggang sa maubos na ang kanyang hininga. Walang saysay ang kanyang pagtutol. Sa harap ng ganitong uri ng puwersa na hindi lang basta malakas, wala siyang magawa. Para siyang isang bihag, nabibilanggo sa isang nakamamatay na laro. Kahit patanggapin na lang niya ang pakikipag-ensayo, ang isiping balak pa ni Ghislaine na hilahin siya sa mismong gitna ng gyera ay nagdulot ng matinding pag-aalala kay Claude. Hindi niya maitago ang kaba sa dibdib niya. Dahil ang ilagay ang tagapagmana ng isang domain sa posisyon ng isang simpleng sundalo ay isang napakadelikadong hakbang. Pero, tila wala lang kay Ghislaine ang pag-aalala ni Claude. Walang prenong sumagot siya, napakalaking kasalanan ang hindi pagbayad sa utang. Kung hindi niya yan aayusin, isa siyang handal. Walang pera, kung gayon, magbabayad siya gamit ang ibang bagay. Paano kung mamatay siya sa laban? Malaking gulo yun, pagtatalo ni Claude. Ngumiti lang si Ghislaine, at ang ngiti niya ay parang may maitim na balak. Ayos lang, hindi ganoon kadali mamatay ang hinayupak na yon. Bakit? May tinatago ba siyang kakayahan? Nagtatakang tanong ni Claude. Ang katotohanang naglakas loob siyang takasan ako sa pagbabayad at buhay pa siya hanggang ngayon ay nangangahulugang napakalaki ng swerte niya. Ang taong ganyan, hindi basta-basta mamamatay sa ganitong digmaan. Talagang imposible na mamatay iyon sa labanan. Tumango si Claude, tila ba naunawaan na niya ang lahat. Naiintindihan ko. Ilang beses siyang sumubok at tuluyan ng sumuko sa pagpipilit. Inaasahan na niya na hindi niya talaga maiintindihan ang kaisipan ng isang kamahalan na tulad ni Ghislaine. Kung gagawin mo man yan, siguraduhin mong dudurugin mo sila. Isang bagay na magugulat ang lahat. Huwag kang mag-alala, wawasakin ko sila ng tuluyan. Yan ang pinakamagaling kong gawin. Alam mo naman na 100% ang win rate ko, di ba? Wala pa akong talo. Siyempre, isang laban, isang panalo. Sana maging 2 laban, 2 panalo. Talaga namang umaasa ako na magtagumpay itong baliw mong plano. Mag-ingat ka, sabi ni Claude. Nang una niyang marinig ang plano ni Ghislaine sa pulong, kinilabutan si Claude. Subalit, maliwanag din akong magtagumpay ito. Ito ang paraan para makamit ang tagumpay na may pinakamababang bilang ng namamatay. Kaya naman, ang plano ay inilihim ng husto. Ito ay isang estratehiya na magagamit lamang sa digmaang ito. Kapag bumagsak ang plano, siguradong mamamatay si Ghislaine. Pigilan ko pa kaya siya ngayon. Napakadelikado nito. Ipinikit ni Claude ang kanyang mga mata, nalunod sa malalim na pag-iisip. Ang oras para makialam ay lumipas na. Hindi niya ito napigilan habang naghahanda pa lang sila, at ngayon na handa na silang umalis, lalong imposible na. Ang tanging magagawa niya ay ipaubaya ang resulta sa kapalaran at umasa na lang sa tagumpay. Hindi tulad ng nag-aalalang si Claude, isa-isang sinuri ni Ghislaine ang bawat kabalyero, tumatango sa bawat isa na may kasiyahan. Sa kabila ng nalalapit na digmaan, walang sino man ang nagpakita ng takot o kaba. Sa katunayan, dahil sa matinding pag-eensayo na kanilang pinagdaanan, lahat ay tila puno ng kumpiyansa. Hindi sakto ang pababasa ni Claude sa sitwasyon. Sa totoo lang, ang mga ekspresyon nila ay mas tulad ng mga taong puno ng galit at frustrasyon, naghahanap ng lugar kung saan nila mailalabas ito. Pero totoo na hindi sila natatakot. Labis na ikinatuwa ni Ghislaine ang makita ang mga mukhang ganoon. Napakagaling. Kapag tapos na ang digmaang ito, at binigyan ko sila ng mas magandang kagamitan, lalo silang lalakas. Sa kasalukuyan, ang mga kabalyero ay nakasuot ng panloob na baluti na gawa sa balat ng blood python, na nasa ilalim ng kanilang plate armor. Kahit na ito lang, hindi na madali para sa mga ordinaryong sundalo na patumbahin sila. Kung i-upgrade niya ang iba pa nilang gamit tulad ng kanyang plano, siguradong lalaki pa lalo ang kanilang lakas.
Nang matapos ang bawat unit sa kanilang paghahanda para sa pag-alis, lumapit si Gillian at yumuko. Lahat ng paghahanda ay kumpleto na. Mabuti, ngayon, oras na para. Pagkatapos ng isang maikling seremonya ng pag-alis, aalis na sana sila nang biglang magkagulo sa isang sulok. Isang grupo ang sumugod, at lumabas na sila ang mga duwende at salamangkero. Si Galberic, na tila malapit ng umiyak, ay sumigaw. Kamahalan, isasama mo kami sa digmaan. Anong klaseng kalokohan ito? Ginawa namin ang lahat ng inutos mo. Ginawa namin ang lahat ng bagay. Nagkasundo tayo na hindi kami sasama sa mga tropa na aatake. Sa tabi niya, lantaran namang umiiyak si Alfoy. Ginawa namin ang lahat ng gusto mo. Ayaw naming sumama sa digmaan. Hindi ba pwedeng dito na lang kami at magbantay sa kastilyo? Sa pagtingin sa kanilang nagdadalamhating mga mukha, ngumiti si Ghislaine. Hindi pwede. Mahalaga kayo para sa operasyong ito. Huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo ilalagay sa assault squad. Nagmamakaawa si Galberic. Nangako ka sa amin ng bakasyon pagkatapos namin matapos ang mga importanteng gawain. Bakasyon na namin ngayon, sinungaling ka. Anong pinagsasabi mo? Wala tayong itinakdang petsa. Hindi ako nagsisinungaling, kaya huwag kang mag-alala. Makukuha ninyo ang bakasyon ninyo pagkatapos ng digmaan. Ano man ang mangyari, kailangan nating sumunod sa tamang proseso. Hindi makapagsalita si Galberic. Sa pagbalik tanaw niya sa pag-uusap nila ng ating bida, nagmadali silang umalis noon kaya wala silang naitalagang petsa para sa bakasyon. Bigla na lang nilang naisip na kapag tapos na ang mga mahahalagang gawain, oras na para magpahinga. Hanggang sa puntong iyon, kailangan nilang aminin ang sarili nilang pagkakamali sa hindi pagkuha ng isang malinaw na kumpirmasyon. Pero para kay Ghislaine, na masasabing pinakamalupit na tao sa buong Fenris, hindi, sa buong Luthania, na biglang magsalita tungkol sa tamang proseso, ay nagpainit sa kanilang dugo. Magwiwelga kami. Welga. Hindi kami sasama, hindi kami makakasama, ipaglaban ang karapatan namin. Kami ring mga salamangkero hindi sasama. May karapatang pantao kahit ang mga alipin. Nagkagulo ang mga duwende at salamangkero, pero binaliwala lang ni Ghislaine ang lahat sa isang tango. Kaladka rin sila. Huwag. Ayaw ko. Kinaladkad sila ni Gillian, at inilagay sa likod ng kapwa nila nagdadalamhating si Kane. Sa wakas, nang kumpleto na ang lahat ng paghahanda, kinuha ni Gillian at Kaor ang kanilang pwesto sa tabi ni Ghislaine. Nakatayo ng bahagya sa likod nila, ang tanging nakabalabal na itim, si Belinda. Tiningnan ni Ghislaine ang lahat bago dahan-daang nagsalita. Umalis na tayo ngayon. Si Fergus, na nakatayo sa tabi ni Claude, ay mahigpit na hinawakan ang kamay ni Ghislaine at nagsalita. Batang kamahalan, mag-ingat po kayo. Sigurado po ba kayong ayos lang na hindi ako sasama? Sa pagtingin sa malalim na pag-aalala, sa mukha ni Fergus, nagbigay si Ghislaine ng isang awkward na ngiti at sumagot. Ayos lang po, kaya magpahinga na lang po kayo sa bahay. Kung sasama ka sa akin, baka masyadong mabigatan ang puso mo. Bago pa makasagot si Fergus, sumingit si Kaor. Hoy, matandang-matanda, huwag kang mag-alala. Napakalakas ko na ngayon. Hindi mapapano ang ating kamahalan akong bahala sa mga kalaban. Mataas na kumpiyansang sabi ni Kaor. Kahit na alam ni Claude na mas lumakas na talaga si Kaor, para sa ilang dahilan, mahirap pa ring pagkatiwalaan ang taong ito. Gayunpaman, binigyan siya ni Fergus ng isang magiliw na ngiti at sinabi. Napakabuti, napakabuti. Iiwan ko na sa iyo ang pangangalaga sa kamahalan. Siguraduhin mong protektahan mo ang ating batang kamahalan, paalala ni Fergus. Siyempre, magtiwala ka lang sa akin. Si Kaor, na natuto ng bagong mana cultivation technique at swordsmanship mula kay Ghislaine, ay puno ng kumpiyansa. Nag-isip ng ilang beses si Belinda sa pagyayabang ni Kaor bago inayos ang kasuotan ni Fergus at sinabi. Matanda, siguraduhin mong kumain ka sa oras, uminom ka ng gamot mo, at huwag kang masyadong mag-alala. Alam mo naman kung gaano ako ka maaasahan, di ba? Siyempre, alam ko ang mga kakayahan ng punong Katie wala. Mag-ingat ka rin. Paulit-ulit na nagbigay ng paalala si Fergus kay Gillian at sa iba pa na bumalik ng ligtas. Pagkatapos lang ng partikular na pag-aalalang paghahatid ni Fergus ay nagsimula ng gumalaw ang mga kabalyero, sa pamumuno ni Ghislaine.
Ang balita na ang mismong kamahalan ang sasama sa digmaan ay nagtipon sa mga residente ng domain na parang mga ulap. Lahat ng kanilang mukha ay puno ng pag-aalala. Nagsisimula palang bumuti ang kalagayan ng domain, at ngayon, may usap-usapan na may digmaan na hindi inaasahan. Mahirap para sa kanila na maunawaan. At bukod pa rito, ang kamahalan mismo ang personal na mamumuno sa ekspedisyon. Kung may mangyari sa kanya, ang kaligayahan na mayroon sila ngayon ay mawawala. Anong gagawin natin? Magiging ayos ba talaga siya? Kung alam ko lang na mangyayari ito, dapat nagboluntaryo na lang kami bilang sundalo. Hindi ba sinabi ng kamahalan na magre-recruit siya pagkatapos matapos ang konstruksyon? Sino ang mag-aakala na magkakaroon ng digmaan ng ganito kag? Lalong lumakas ang mga bulungan ng mga tao. Ito ay isang ganap na naiibang kapaligiran kumpara noong ang dating kamahalan ng lugar na ito ay nakipagdigma laban kay Ferdinand. Noon, walang pakialam kung ang kamahalan ay mabuhay o mamatay. Sa katunayan, marami ang nag-isip na mas mabuti pa kung hindi na lang siya bumalik. Bilang resulta, kahit na nagmarcha palabas ang hukbo, nanunood lang sila na may walang emosyong mga mata na parang patay na isda. Pero iba ang kamahalan na ito. Siya ang pag-asa ng mga tao at kanilang sandigan. Sa gitna ng mga damdaming ito, ilang tao, na nalunod sa emosyon, ang nagsimulang sumigaw. Kamahalan ko, bumalik po kayong ligtas. Mga kabalyero at sundalo, mag-ingat po kayo. Diyosa, basbasan mo ang kamahalan ng Fenris. Ang mga sigaw na nagsimula sa ilang tao ay mabilis na kumalat, pinupuno ang domain ng malakas na hiyawan ng suporta. Ang taos-pusong pag-aalala at paghihikayat ng mga tao ay bumuhos. Ang mga kabalyero at sundalo, na hindi sanay sa ganoong tunay na suporta, ay sandaling naguguluhan pero kaagad na inayos ang kanilang mga tindig ng may pagmamalaki. Si Ghislaine, din, ay itinaas ng bahagya ang kanyang kamay sa mga tao at ngumiti. Mabuhay! Sana, dalhin ninyo ang tagumpay. Sigaw ng mga tao. Sa pagtanggap ng masiglang hiyawan, lumabas si Ghislaine sa kastilyo. Mahigpit na hinawakan ang renda, at nagbigay siya ng kanyang mga utos. Lahat ng puwersa, umabant ng buong bilis mula ngayon. Kailangan nating umatake bago pa man. Makapaghanda ng maayos ang kalaban. Masusunod po, kamahalan. Sigaw ng mga tauhan ng ating bida ng ubod lakas, isang hukbo na talagang kakaiba at nakakatakot ngayon ang dala-dala ng ating bida. Ang mga kabalyero at sundalo, na puno ng moral, ay masiglang sumagot. Ang kabayo sa ilalim ni Ghislaine ay malakas na hamalingging, hudyat ng pagsisimula. Ang mga puwersa ng Fenris ay sumugod na parang hangin patungo sa teritoryo ng Count Caboldi. Sa kabilang banda naman, sa teritoryo ni Count Caboldi. Matagal nang narinig ni Count Caboldi ang mga tsismis na nag-iimbak ang Fenris ng mga supply ng pagkain. Dahil sa matinding estado ng kanyang sariling domain dahil sa kakulangan sa pagkain, kasinungalingan kung sasabihin na hindi siya naakit sa mga tsismis. Na may malalim na ekspresyon, nagsimulang talakayin ni Count Caboldi ang kasalukuyang sitwasyon kasama ang kanyang mga tauhan. Anong sabi ni Count Desmond? Humihingi po siya ng kaunting oras pa. Tila nahihirapan siyang patatagin ang sitwasyon sa loob sa kasalukuyan. At ang pamilya ng Duke, nangako po sila na magpapadala ng supply ng pagkain sa lalong madaling panahon at hiniling po sa atin na maghintay lang ng kaunti pa. Gaano pa katagal? Sumigaw si Count Caboldi, sinabayan ng paghampas sa kanyang upuan sa sobrang frustrasyon. Kahit ngayon, lahat ng supply ng pagkain, kasama na ang mga itinago ng mga residente ng domain, ay naipon na para lang pakainin ng mga sundalo. Malapit na silang maubos. Bukod pa rito, ang mga residente ng domain ng Caboldi ay puno na ng kawalan ng kasiyahan dahil sa nakapapagod na sapilitang paggawa sa mga minahan ng bakal. Ginagamit ni Count Caboldi ang militar para supulan ang mga tao, nagpapanatili ng kontrol sa pamamagitan ng puwersa. Pero ngayon, maging ang militar ay nahaharap sa gutom. Delikado ito. Kung sumiklab ang isang pag-aalsa sa gitna ng ganitong mga kondisyon, at maging ang hukbo ay kumalaban sa kanya, walang paraan para mailigtas ang sitwasyon. Narinig ko na maraming pagkain ang Fenris. Wala bang paraan para atakihin sila? Sa mungkahi ng konde, umurong ang kanyang mga tauhan, umiling ng may alarma. Wala po tayong pagkain para suportahan ang isang digmaan. Imposible po ang pagre-resupply. Nagugutom na po ang mga sundalo, at bumaba na ang moral.
Hindi ba malinaw na binalaan tayo ng pamilya ng duke na huwag tayong kumilos ng padalos-dalos? Kung kikilos po tayo ngayon, magbibigay lang ito ng dahilan sa royal faction na kumilos laban sa atin. Sa ngayon, kailangan nating mag-focus sa pagpapatatag ng sitwasyon. Kinagat ni Count Caboldi ang kanyang labi. Ganap na tama ang mga salita ng kanyang mga tauhan. Ang pagkilos ngayon ay magiging katumbas ng pagbibigay sa parehong royal at ducal factions ng dahilan para durugan sila. Kahit pa makipaglaban at manalo sila, magiging isang walang kwentang victory ito, na mag-iiwan sa kanila na wasak. At walang katiyakan na susuportahan sila ng ibang mga kamahalan. Hindi nag-aatubili, nagmungkahi si Count Caboldi ng isang alternatibo. Ipagpalit ang bakal sa pagkain mula sa Fenris. Ang kanyang desisyon ay sinagot ng pag-aalala mula sa mga tauhan. Ang Baron Fenris ay kaalyado ng royal faction. Kung magsusupply tayo sa kanya ng bakal, hindi ito magugustuhan ng pamilya ng duke. Ang pamilya ng duke at si Count Desmond ay nangako ng kanilang suporta, kaya hindi ba mas mabuti na maghintay lang ng kaunti pa? Nanginginig ang kanyang mga ngipin, sumigaw si Count Caboldi. Kaninong tauhan ba kayo, ha? Malapit na tayong maubusan ng mga probisyon, tapos pinapahintay ninyo pa ako. Kukumpiskahin ko ba ang lahat ng inyong ari-arian kung laban kayo sa deal na ito? Sa harap ng galit ni Count Caboldi, sabay-sabay na isinara ng mga tauhan ang kanilang mga bibig. Bilang pinakamalaking producer ng bakal sa Hilaga, ang Caboldi County ay may disenteng reputasyon sa loob ng ducal faction. Subalit, si Count Desmond, na responsable sa pagsusupply ng pagkain, ay biglang pinutol ang suporta. Ito ay dahil naibenta na ni Desmond ang kanyang sobra kay Ghislaine, na nag-iwan sa kanya ng sapat lang para makaraos. Si Caboldi, na walang alam sa mga pangyayari, ay naramdaman na pinabayaan siya. Kahit na humingi rin sila ng tulong sa pamilya ng duke, ang malawakang pinsala sa maraming teritoryo ay nagtulak sa kanilang mga pangangailangan na maging mas mababa sa listahan ng prioridad. Si Count Caboldi, na mabilis mag-isip, ay kaagad na naunawaan ang katotohanan ng sitwasyon. Sa politika, hindi siya ang tipong hindi mapansin ang mga senyales. Isipin ninyo ng maigi, anuman ang galing natin, mga simpleng tao pa rin tayo para sa pamilya ng duke. Hindi naman sa exclusive sa atin ang mga minahan ng bakal. Walang masagot ang mga tauhan sa kanyang mga salita. Kahit na hindi baliwala ang puwersa ng Caboldi County, ang pamilya ng duke ay may maraming teritoryo na mas mahalaga. Kung walang tulong mula sa pamilya ng duke, walang saysay ang pagkakaroon ng katapatan habang nagugutom. Si Count Caboldi, na kilala sa Hilaga sa kanyang kawalang awa, ay kabilang sa mga pinakamasamang kamahalan. Salamat sa kanyang mabigat na armadong tropa, ang kanyang teritoryo ay medyo ligtas kumpara sa iba. Gayunpaman, kung may magudyok sa mga sundalo na mag-alsa, ang mga kahihinatnan ay magiging mas delikado. Sa anumang kaso, tayo ang nagpapanatili kay Desmond sa likod. Sigurado, hindi siya matutuwa kung makikipag-deal tayo sa Fenris, pero hindi niya tayo pwedeng putulin ng tuluyan dahil lang sa ilang transaksyon. Nang subukang tipunin ni Count Desmond ang mga kamahalan sa Hilaga, ang unang lugar na kanyang nilapitan ay ang Caboldi County. Ito ay nagpapakita ng estratehikong kahalagahan ng rehiyon. Si Count Caboldi, na magaling maglaro ng kanyang mga card, ay mabilis na nakipag-alyansa sa Ducal faction pagkatapos suriin ang mas malawak na larawan. Ang kanyang malalim na pag-unawa sa komplikadong politikal na tanawin ay nagtulak sa kanya na maniwala na hindi kayang baliwalain ng tuluyan ng pamilya ng duke o ni Count Desmond ang kanilang grupo. Tiwala siya na kaya niyang kumilos sa loob ng mga katanggap-tanggap na limitasyon. Ang Baron Fenris ay halos patay na. Isang maliit na halaga ng bakal ay hindi makakapagpabago niyan. Mahina ang kanyang militar, kaya walang problema. Tumanggo ang mga tauhan na tila sumasang-ayon. Sa pag-iisip nito, ang kapalaran ng Baron Fenris ay naitalaga na. Ang pagpalit ng isang maliit na halaga ng bakal para sa pagkain ay hindi tila magdudulot ng anumang partikular na issue. Kahit sa pagitan ng mga paksayon, maraming transaksyon ang nagaganap kapag ang mga pangangailangan ay magkatugma. Maliban na lang kung sila ay matalik na magkaaway, hindi nila tuluyang binabaliwala ang isa't isa. Ang bakal ay isang estratehikong mapagkukunan, kaya mahigpit na binabantayan ito ng pamilya ng duke.
Maingat na nagtanong ang isang tauhan, pero hindi ba't nasa paborebleng posisyon si Baron Fenris? Hindi ba siya magtatawad ng sobra dahil pinutol natin ang kanyang supply ng bakal hanggang ngayon? Pangakon siya na luluwagan natin ng kaunti ang supply ng bakal sa hinaharap. Pero magdagdag ng kaunting banta, kung magyayabang siya, puputulan natin siya ng tuluyan. Wala nang ibang opsyon ang hinayupak na yun maliban sa atin. Naiintindihan. Sa kaunting pagbawi at pagbibigay, wala siyang magagawa kundi tanggapin ang ating mga kondisyon. Eksakto, kung matalino siya, gagamitin niya ang pagkakataong ito para mapasama sa mabuti nating panig. Iyon ay, kung gusto niya bumili ng bakal sa makatarungang presyo sa hinaharap. Tiwala si Count Caboldi at ang kanyang mga tauhan na wala nang magagawa si Ghislaine kundi tanggapin ang kanilang panukala. Ang produksyon at distribusyon ng bakal sa hilagang rehiyon ay halos nasa ilalim ng kontrol ni Count Caboldi. Nangangahulugan ito na dapat nahirapan ang Fenris na makakuha ng supply ng bakal hanggang ngayon. Sa kasalukuyan, mataas ang presyo ng pagkain, pero kapag nalutas na ang krisis, tataas pa ang presyo ng bakal. Ang pagsubok na pagsamantalahan ang kasalukuyang sitwasyon gamit ang pagkain bilang panlilinlang ay magpapahirap lang sa Fenris sa hinaharap. Umalis na kaagad. Kung malaman ito ni Count Desmond, magdudulot lang ito ng mga hindi kinakailangang komplikasyon. Tumanggo ang mga tauhan at handa na sanang umalis sa utos ni Count Caboldi nang biglang bumukas ng malakas ang mga pinto ng bulwagan. Isang kabalyero ang sumugod, sumisigaw ng may pagmamadali, umatake ang kalaban. Sa walang katuturang balita, nagulat si Count Caboldi at ang kanyang mga tauhan. Walang deklarasyon ng digmaan, walang mga senyales ng labanan. Walang balita mula sa mga kuta sa hangganan. Pero bigla na lang, sinasabihan sila na may kalaban na sumasakop. Ang tanging pag-aalala na pumasok sa isip nila ay pag-aalsa. Nagbago ang ekspresyon ni Count Caboldi, naging malamig, habang nagtatanong siya, anong pinagsasabi mo? Magsalita ka ng malinaw. Sinasabi mo bang may pag-aalsa? Nilunok ng kabalyero ang laway niya. Ang mukha niya ay nagpapakita na kahit siya ay hindi makapaniwala sa sasabihin niya. Si Ghislaine Ferdium, hindi, ang hukbo ni Baron Fenris ay nakakampo sa labas ng ating kastilyo. Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment. Maraming salamat.